Bago natin pag-usapan ulit yung mga kaganapan sa Middle East, meron muna tayong good news dahil European Union ibinahagi sa DND o Department of National Defense ang ilang kagamitan na makakatulong para mapalakas ang maritime security ng Pilipinas. Pag-usapan natin to mga tol, samahan ninyo ako. Alright, magandang araw sa inyong lahat. Welcome ulit sa ating bagong video reaction, review, commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa. So para naman sa depensa ng Pilipinas mga kapatid, no, ibinahagi ng European Union sa Department of National Defense ang ilang mga kagamitan na makakatulong umano para mapalakas natin ng ating bansa ang maritime security. Yan ang ating pag-uusapan. Pero bago natin to simulan, syempre huwag niyong kalimutan mag-subscribe. Baka bago ka pa lamang dito, di ka pa nakakapag-subscribe, click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. Ito, panoorin natin itong balita mula rito sa PTV Philippines. Suportado naman ng European Union ang pagpapalakas ng maritime security ng bansa. Malugod na tinanggap ng Department of National Defense o DND ang anunsyo ng European Union o EU tungkol sa Maritime Security Assistance Package para sa Pilipinas. Wow, assistance package mga tol para sa Pilipinas. Napakalaking bagay talaga niyan. Yung mga ganyang tulong mula sa ibang bansa, no? Napakalaking bagay niyan para sa ating lahat, lalong-lalo na sobrang higante mga tol yung umaangkin ng ating mga katubigan. Lugod na tinanggap ng Department of National Defense o DND ang anunsyo ng European Union o EU tungkol sa Maritime Security Assistance Package para sa Pilipinas. Sa ilalim po yan ng European Peace Facility. Uy, maraming salamat sa EU, ano. Maraming salamat, hindi lang sa kanila, no, maging sa ibang mga bansa na nagbibigay suporta, nagpapakita ng suporta sa ating bansa mga tol. Yan yung mga yan yung mga kaibigan eh. Bagamat alam natin na may posibilidad na meron silang agenda o meron silang interest, di natin alam kung ano, pero kung napapakinabangan naman ng ating bansa, bakit hindi? Kaya nga sabi rito, malugod na tinanggap ng DND, talagang tatanggapin natin yan. 'Di ba? Tatanggapin natin 'yan. Supposedly dapat nakukuha natin 'yan sa mga kapitbahay natin pero tingnan niyo naman nakukuha pa natin doon sa mga malalayong kapitbahay natin. Kasi dito sa ating rehiyon mga tol, isa sa mga malapit dito na kaibigan natin ay yung Taiwan, yung Japan, Korea, South Korea, yan yung mga kaibigan natin dito. Pero so far ang nagbigay pa lang sa atin na magagamit ng ating military is yung Japan. No, binigyan tayo ng 5 Abukuma class destroyer, mga warship yun mga tol. Bagamat na paglumaan na nila, napakalaking bagay pa rin yan kasi syempre Japan technology yan di ba? Tapos Amerika, nagbigay din, nagdagdag din sila ng military grants, $60 million. Ngayon naman, eto EU, no? Maraming salamat. Ayon sa DND, ito ang kauna-unahang tulong ng European Peace Facility sa rehiyon ng Indo-Pacific. Uy, maraming salamat. Kauna-unahan. Kinabibilangan ng tulong ang kagamitan para sa maritime surveillance at monitoring kasama ang capacity building at pagsasanay. At ilan pa pala mga nagbigay Australia, no? Australia, ano pa ba? Di ba New Zealand, mga ganyan mga nagbibigay sa atin Sa rehiyon ng Indo-Pacific. Kinabibilangan ng tulong ang kagamitan para sa maritime surveillance at monitoring kasama ang capacity building at pagsasanay para sa Armed Forces of the Philippines o AFP. Layunin itong palakasin ang maritime domain awareness ng bansa, mapabuti ang pagmamatsyag sa mga karagatan ng Pilipinas, palawakin ang kooperasyon sa mga kaparehong bansang katuwang at pangalagaan ng pambansang seguridad at maging ang karapatang soberanya ng Pilipinas. Yung bansa natin napakatagal na rito sa mundo pero para tayong mga batang inaasistahan pa ng mga nakatatanda natin na malalakas no. So ano ang inyong masasabi tungkol dyan sa balitang yan? So lipat tayo ngayon. Pansamantala muna mga kapatid na naitigil nitong weekend ang mga pag-atake sa pagitan ng Iran at Amerika. Anong nangyari? Bakit bansamantalang itinigil muna? Alamin natin ang buong detalye mula rito sa report sa UNTV News and Rescue.
Pinag-iisipan pa ni US President Donald Trump ang magiging susunod na hakbang ng Estados Unidos sa giyera nito laban sa Iran. Ayon sa Pangulo, hindi pa siya nakakapagdesisyon kung ipagpapatuloy niya ang mas malawakang pag-atake sa Tehran o uunahin ang diplomatikong pag-uusap. Pabago-bago talaga na salita ito si Trump, no? Yung mga post niya, iba na din sinasabi niya sa mga media minsan eh. Sa mga post niya, banta. Kumbaga parang eto na yung mangyayari, eto na yung susunod na mangyayari. Pag di kayo tumigil, talagang ubusin namin kayo, mawawala kayo sa, sabi niya doon sa mga nakaraang post niya, mawawala na kayo sa mapa, kumbaga magiging part na lang ng history. Tapos ngayon, biglang hindi pa pala siya nakakapagdesisyon kung itutuloy niya ang pakikipagdigmaan o pakikipagdiplomasya. Pero yung Iran, nagsalita na nitong nakaraan, di ba? Tinanggihan na nga nila yung ceasefire na alok ng US eh. Sa pamamagitan ng Iraqi, di ba? Eto, mga tol, hindi galing sa akin to. Nakita niyo naman, binigyan lang natin ng reaction mula sa mga balita, di ba? Tumanggi ang Iran doon sa ceasefire na alok ng US. Ayaw na ng Iran yun. Kung tatapusin, di ba? Kung bakbakan. Hindi na daw sila makikipag-usap pa ng negosasyon dito sa Amerika. Pero si Trump, pinag-iisipan niya kung ipagpapatuloy niya ang diplomatikong negosasyon o aksyon o makikipagbakbakan pa rin siya sa Iran. Kasi sinasabi ng Iran, ready sila eh. Handa sila kung tutusin. Look, there are two ways. I consider that the smarter way, but the other is probably the easier way, doing what we're doing. And we can take that to a much higher level if we want to. You know, we're prepared to do that. Yun daw ang pinaka-easy, no? Pinakamadaling gawin kung ano man yung ginagawa nila ngayon. I consider that the smarter way, but the other is probably the easier way, doing what we're doing. And we can take that to a much higher level if we want to. You know, we're prepared to do that. As you know, we're locked and loaded. Lock and loaded. We're locked and loaded and ready to go, but we're talking to them. Matapos ang 13 magkakasunod na gabi ng airstrikes, walang inilunsad na panibagong pag-atake ang Estados Unidos noong Biyernes at Sabado. Ayon sa mga ulat, on hold ang mga operasyon ng Pentagon On hold, okay. habang pinag-aaralan ng White House ang mga susunod nitong opsyon. Ilan sa mga dahilang tinitingnan ay ang pagliit ng imbak ng Patriot Interceptors at iba pang air defense munitions ng Estados Unidos, gayon din ang panganib na lumawak pa ang digmaan sa gitnang silangan at posibleng epekto nito sa ekonomiya at supply ng langis sa buong mundo. Yun lang. So dito lumabas ang dahilan na kaya nag-on hold muna mga tol dahil nakikita din yung pagliit, no? Pag-deflate ng imbak nila ng Patriot Interceptor. Ito yung mga sumasangga sa mga ballistic missile o mga drone attacks ng ng Iran. Kasi kung mauubos yan, kumbaga mawawala yung shield ng Amerika. Lahat ng mga missile na pakakawalan ng Iran at lahat ng mga drone attack ng Iran, talagang tatama sa kanila. Tatama sa mga military base o tatama sa mga barko ng Amerika. Kasi nga, maliit na lang daw mga tol yung Patriot yung imbak ng Patriot Interceptor nila. So isa yan sa tinitignan. Ang sinasabi kanina ni Trump, yung napapakinggan nyo, sabi ganyan, well, we are locked and loaded. Marami silang bala. Pero syempre, kung kaya mong manuntok, dapat marunong kang sumalag. Kasi pag hindi ka sumalag, pwedeng ma-knockout ka, di ba? Kumbaga sa boxing, kailangan nakaprotekta yan sa mukha mo. Kasi pag suntok ka lang na suntok pero hindi ka marunong dumipensa, talagang pwedeng maisahan ka at knockout ka agad. Ay naku po. Wala namang kumpirmasyon ng White House dito. Samantala, kinumpirma ng Iran. Wala daw confirmation ang White House doon sa mga reason na yon, di ba? Kasi kung ako man, hindi ko rin ikukumpirma kasi syempre, kumbaga bakit mo ibo-broadcast yung kahinaan mo, di ba? Hindi mo kukumpirmahin talaga yon. Ito. Samantala, kinumpirma ng Iran na itinigil din ito ang mga ganting pag-atake matapos huminto ang Estados Unidos ng pambobomba sa loob ng dalawang magkakasunod na gabi. These attacks continued until 2 nights ago, but over the past 2 nights, the Americans have stopped their attacks. Binabasa ko kasi maliit, alam ko hindi nyo nakikita ادامه داشت ولی در دو شب اخیر امریکایی‌ها حملات خودشون رو متوقف کردن و از اونجایی که ما هم
And as I said, since our strategy has essentially been retaliatory, we have also halted our retaliatory operation. So ang strategy daw kasi nila is pagganti, retaliatory. Yun ang kanilang paraan ngayon ng pakikipaglaban. And dahil nga walang umatake sa kanila, inihunturin muna nila yung retaliatory operations nila. اساسا همونطور که عرض کردم راهبردمون تلافی جویانه بوده عملیات‌های تلافی جویانه رو متوقف کردیم Sa kabila nito, iginiit din ni Iranian Army spokesperson Brigadier General Mohammad Akraminia na nakahanda ang Iran sa anumang posibleng paglulunsad ng Estados Unidos ng ground operation sa kanilang teritoryo. Yung Iran mga tol, wala silang mga yung katulad sa Amerika, mga interceptor. Talagang sinasalo nila yung mga bawat pag-atake ng Amerika. Pero kaya nilang magpakawala ng daan-daan na mga missile. Yun ang kinaibahan naman nila dito sa Amerika. Ngayon, Amerika medyo kapag naubusan sila ng mga interceptor, talagang yari yung mga military base nila at saka yari talaga yung mga barko nila kasi pwedeng targetin ng drone, pwedeng targetin ng mga missile. Napakadami ng missile nitong Iran eh. Hindi mo alam kung saan nagmumula no? Marami silang mga imbak doon sa tinatawag nilang underground facilities nila, yung mga underground city of ballistic missile, ganun kalawak. Doon naka-imbak lahat ng mga ballistic missile ng Iran. Aniya, matagal nang nakabuo ang hukbong sandahan ng Iran ng mga detalyadong plano at depensa laban sa anumang tangkang pagpasok ng mga dayuhang puwersa kabilang mga posibleng operasyon sa mga isla at baybayin ng bansa. Napagandaan na nila. Babala ni Akraminia, anuman lugar na pagmumula ng pag-atake laban sa Iran ay agad nilang tatargetin. در صورت گزینه‌های In the event of various conceivable and probable options, and we need to see how America will behave in the future. مختلفی متصوره و محتمله و ما باید ببینیم که در آینده به چه شکلی امریکایی رفتار خواهند کرد. ما برای هر کدوم از این گزینه‌ها یا سناریوهایی We have prepared for each of the possible options for scenarios. که Kasi panahon pa nung dating Supreme Leader, bago pa lang yung Supreme Leader, talagang yun yung sigaw nila, matayan para sa Amerika. So talagang handang-handa na sila dyan. محتمل هست آمادگی لازم رو کسب کردیم. Dagdag pa niya na kung lilipat ang labanan mula sa mga long-range airstrikes patungo sa ground combat, mas lalong malalagay sa alanganin ng mga puwersa ng Estados Unidos dahil hindi nila kabisado ang teritoryo ng Iran. Ang problema nga lang mga kapatid sa Amerika, meron kasi silang nuke weapon eh. Kapag dumating ang punto na talagang malalagay na sila sa alanganin, halimbawa, na-underestimate lang pala nila itong Iran pero ang Iran pala ay talagang sobrang lakas, no? For example, at nakikita ng Amerika na naggagapi na sila. For example lang to mga tol ang pinaka last resort ng Amerika ay talagang tapusin na ang laban sa isang iglap. Alam nyo na yung ibig sabihin nun mga tol. Baka lang no, gumamit ng Amerika nung ganong klaseng sandata. Hindi natin alam kung ano yung mga possible na magiging consequences kapag gumamit ang Amerika ng isang bagay na ginamit na rin nila dati nung World War II. Giit pa ng opisyal na patunayan na umano na higit na matatag ang determinasyon ng Iran kaysa sa mas modernong teknolohiyang militar ng Estados Unidos at Israel. At nangakong magbibigay sila ng makasaysayang tugon kung susubukan ng Washington na sakupin ang Kharg Island o maglunsad ng panibagong malakihang pag-atake. Ano ang inyong masasabi tungkol sa mga balitang ito na ating natunghayan at ating napanood? No? Ulit, maraming salamat sa EU sa pagbibigay ng mga kagamitan na magagamit ng bansang Pilipinas, ang aming bansa, no, para sa maritime security. At about naman dito sa nangyayari ngayon dito sa Middle East, ano ang inyong masasabi tungkol dyan? Comment na lamang kayo sa ibaba. Hanggang sa muli, peace out.